Kaninang umaga, nung nag-preach ako sa Parañaque, may napansin ako, Pastor. Sabi ko kanina sa kanila, bakit pag tuwing ako yung magpipreach, parang ang lamig ng aircon? Nilalamigan pala nila para hindi makatulog yung mga tao. No? Siyempre, ang lamig hindi sila makatulog. Sabi ko, bakit si Pastor EJ, iniinitan niyo yung aircon? Sa lakas pa lang daw ng boses niya, talagang napapadilat yung mga tao. Yun ang nakakalungkot minsan pagka malumanay ang iyong boses, no? Ang sarap pakinggan, nakakatulog yung mga tao. Anyway, tayo po ay nagpapatuloy dun sa ating pag-aaral sa Mateo. At kung makikita nyo dyan sa inyong screen, ang ating titulo sa hapong ito ay ang soberanya ng Diyos sa kaligtasan ng tao. Napakalalim nung salita na yun, nung soberanya. No, talagang hinanap ko yan sa internet. No? Ang English translation niyan is God's sovereignty in man's salvation sa wikang Ingles. No? May mga ibang translation, kataas-taasang something . At ang nakita kong medyo mas nagustuhan ko ay itong soberanya. Pero habang pinagdadaanan natin ito ay aking ipapaliwanag sa inyo. Pero bago natin basahin yung ating pangunahing talata sa Mateo 11, verse 25 to 30, bigyan ko muna kayo ng konting summary, yung summary ng ating napagdaanan na. Simula doon sa chapter 1 ng Mateo hanggang sa chapter 10. Kung naalala nyo, sa simula, ang inihayag doon ay ang kaangkanan ng ating Haring Mesiyas, si Jesucristo. Hindi lamang yun, pati na rin yung kanyang birheng kapanganakan na ihayag din doon. At kung matatandaan nyo, bawat propesiya na nabanggit doon sa Mateo, sa mga unang kapitulo doon, every single one of them ay natupad ng ating Haring Mesiyas. Lahat yun. Hindi lang yon, pati na rin yung kanyang ministeryo. Nakita natin kung ano ang panimula ng kanyang ministeryo. Pinakauna niyang ginawa ay naghayag siya ng ebanghelyo, ng salita mismo ng ating Panginoong Diyos. At yung unang-unang mensahe niya, kung naalala niyo ay Mangagsisi kayo. Diba? Mangagsisi kayo. Hindi lang yon, marami pa siyang ginawa, nagpagaling siya ng mga may sakit, may mga milagro siyang ginawa, at ang hindi nating makalimutang sermon niya doon sa bundok, na kung saan yung mga disipulo niya at ang iba pang mga alagad na nakikinig ay na-surpresa, nabigla, dahil kabaligtaran ng tinuturo ni Jesus, ang tinuturo ni Jesus doon sa mga tinuturo ng mga guro nila at ng kanilang mga pariseyo at ng mga pariseyo. Hindi pareho. Sino ba naman ang pakikinggan nila dapat? Hindi ba't yung mismong may akda nung kautusan? At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Hindi lamang yon, pati na rin doon sa pagpili niya ng 12 disipulo, lahat yon ay naipakita sa atin simula sa Kapitulo 1 hanggang Kapitulo 10 ng Aklat ng Mateo. At pagdating natin dito sa Kapitulo 11 o 11, makikita natin ngayon kung paano tinugon nitong mga Hudyong ito yung katotohanan patungkol kay Jesucristo. Nauna na dyan si Juan Bautista, kung naalala ninyo, na may mga tanong siya, no? Na somehow ang tingin natin ay parang pagdududa. Tinatanong niya, na pinadala pa niya ang kanyang mga disipulo kay Jesus, kung siya na nga ba ang Mesiyas. Hindi lamang yon, sa mga susunod pang bersikulo, nakita natin doon, itong mga taong tinuturing na matatalino, mga taong may pinag-aralan, mga taong memorisado, yung unang 5 aklat ng Lumang Tipan, katulad ng mga pariseyo, mga eskriba, itong mga tao na to ay naging mapagpuna, naging kritikal pagdating dito, hindi lamang kay Jesucristo, pati na rin kay Juan Bautista. At ako ay naniniwala, kaya sila nagiging mapagpuna o nagiging critical
ang kadahilanan dyan ay dahil sila ay hindi naniniwala sa mensaheng dala ni Juan Bautista at pati na rin sa mensaheng dala ng ating Panginoong Jesus. Yan ay nag-uugat sa kanilang hindi paniniwala sa Diyos. Kung ang nangyari sana, kung ang tinugon nila ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Juan Bautista at dun sa kanyang mensahe, dahil alam naman natin na si Juan Bautista ay mensahero ni Jesus, di ba? Siya ang nauna, inihanda ang daanan para kay Jesus upang maibigay yung kanyang mensahe. Pero ano ang ginawa nitong mga Pariseo, nitong mga eskriba, nitong mga guro? Hindi sila naniwala kay Juan Bautista. So anong implikasyon yan? Pati kay Jesus, sigurado yan, hindi sila maniniwala. Kaya kung naalala nyo pa yung mensahe ni Pastor EJ last week, kung saan ay nagbigay ng panghusga o yung kahusgahan o yung sentensya ang ating Panginoong Diyos dito sa mga syudad ng Chorazin, Bethsaida at saka Capernaum. Di ba? Binigyan ng Diyos ng kahusgahan itong mga bayan na ito. Bakit? Kung titingnan ninyo, kung nabasa nyo yung text na yon, iisipin ninyo, hindi naman sila yung parang talagang violently, violenteng kinalaban ang Panginoong Jesus. Ang ginawa lang nila ay ayon kay Pastor EJ last week, sila ay parang nagpawalang bahala. Parang wala silang pakialam kung ano man yung mensahe na ibinibigay ni Jesucristo at sa kanyang mga gawain. Hindi nila pinansin ito. At dahil dyan, ito ay hindi nila tinanggap. Ang ibig sabihin niyan, tinanggihan nila ang ebanghelyo ng Diyos. Kung babasahin, kung naalala nyo pa yung verses natin last week, from verse 20 up to verse 24. Though I am sure, nandito si Pastor EJ, every time si Pastor EJ, pag may mga ganung verses, makikita mo, medyo gigil siya, di ba? Nahahalata nyo ba yon o hindi? Huwag kayong matakot. Nandyan kasi si Pastor. Pero every time makita nyong binabanggit ni Pastor EJ yung verse na yon, kahit sabihin na natin hindi na niya kailangan lakasan yung boses niya. Tayo na mismo, nung binabasa natin yan, alam nyo ano ang makikita ninyo. Alam nyo kung ano ang mararamdaman ninyo. As if, yung salita ng Diyos mismo, sinasabihan tayo. Pinapagalitan tayo. Especially kung ikaw ay isa doon sa mga tumatanggi o tinatanggi ang ebanghelyo ng Diyos. Ang sabi niya, woe to you, Chorazin. Ano pa? Woe to you, Bethsaida. At pati na rin dito sa Capernaum. Ang nakakalungkot dito, itong mga tao na to, nakita nila si Jesus sa harapan nila. Narinig nila ang mensahe mula sa bibig ni Jesus. Nakita rin nila mismo ng kanilang mga mata kung ano ang ginawang milagro ni Jesus. Pero hindi nila ito tinanggap. Bagkus ay kanilang tinanggihan. Pero alam ninyo, dito sa mga susunod na talata na ating babasahin, makikita natin dito ay ang mensahe ng pag-asa mula sa ating tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesus. Binigyan niya tayo ng pag-asa dito sa kanyang imbitasyon. Mamaya ay mababasa natin na inimbitahan niya itong mga taong napapagal at nabibigatang lubha upang sila ay bigyan ng kapahingahan. And later on, maiintindihan din natin kung ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Jesus tungkol sa kapahingahan na iyon. Kaya sa oras na ito ay iniimbitahan ko kayong magsitayo at ating basahin ang ating pangunahing talata sa Mateo chapter 11, verse 25 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabay ito. Nang sandaling iyon, sinabi ni Jesus, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat ito ang nakakalugod sa iyong paningin,
ibinigay niya sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sinumang lubos na nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Gayon din, walang sinumang lubos na nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang sinumang ibig pagpahayagan ng anak, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, pumarito kayo sa akin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako ay maamo at mababang loob. At masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ito ay sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin na kami po ay makapagsamba sa inyo sa pamamagitan ng pag-aral ng inyong salita. Mangusap po kayo, Panginoon, sa aming mga puso't isipan. Naway, huwag niyo rin po sanang hayaan na ang aming kaaway na kami ay magambala. Bagkus, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong Espiritu, ay bigyan niyo po sana ng kaliwanagan ang bawat salita na aming maririnig sa hapong ito. Salamat pong muli, Panginoon, sa pagkakataon na kami ay makapagtipon bilang katawan ni Jesus. Dahil siya ang aming Diyos, siya ang aming pinuno. Kaya kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Muli, Panginoon, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magsiupo ho tayo. 3 punto yung isi-share ko sa inyo. Makikita nyo dyan, merong English translation para lang maintindihan natin lalo. Yung first point natin dyan, ang Diyos ay higit sa lahat. God is sovereign. Pangalawa, ang soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, God's sovereignty through His Son. Yung pinakahuli, ang kaligtasan alok ng Diyos, God's offer of salvation. Umpisa na natin sa Mateo chapter 11, verse 25 to 26. Basahin ko ulit sa inyo ito. Ang sabi rito, ng sandaling iyon, sinabi ni Jesus, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, pinasasalamatan kita sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Ngunit inihayag mo ang mga ito sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat ito ang nakakalugod sa iyong paningin. Makikita niyo sa simula pa lang ng verse 25, no? Yung sinabi ni Jesus ay actually sagot niya o tugon niya doon sa sinabi niya doon sa verse 20 to 24 na kung saan ay mga kahusgahan na ibinigay niya doon sa mga syudad na kung saan ay tinanggihan ang salita o ang mensahe ng ating Panginoon. Pagkatapos niyang sabihin yon sa verse 24, pagdating ng verse 25, dito, simula sa verse 25, makikita natin, no, kung paano ipinakita ng Diyos ang kanyang pagiging dakila, yung kanyang pagiging higit sa lahat, o yung kanyang pagiging sovereign sa lahat ng sitwasyon. Dahil pagkatapos niyang sabihin na itong mga tao na to, sa siyudad na ito, ay nahusgahan niya, ibinaling naman niya yung kanyang paningin dito sa mga taong kanya namang pinili. At bibigyan ng imbitasyon, sa bandang huli makikita nyo yan, na kung saan sila ay bibigyan ng kapahingahan. At ano yung kapahingahan na yun? Yun ay kaligtasan. Bakit ko sinabing pinili? Dahil kung titignan ninyo sa Efeso chapter 1, verse 4, ayon sa Biblia, ayon kay Pablo, ang sabi niya rito, ito ay ayon sa pagpili niya sa atin kay Kristo bago itinatag ang sanlibutan upang tayo maging mga banal at walang kapintasan sa harapan niya sa pag-ibig. Itong binasa nating verse na ito, masasabi natin ito ay isang katuruan na inihahayag o ipinapakita ang kadakilaan ng Diyos. O yung
soberanya ng Diyos. At yan po ang ating pag-uusapan sa hapong ito. And more specifically, hindi lang yung kanyang soberanya. Yung kanyang soberanya pagdating sa kaligtasan ng tao. Alam nyo, itong topic na ito, pag pinag-usapan natin ito, probably may matatamaan akong ugat dyan at may masasaktan. No? Ngunit, ang sinasabi ng Biblia ay dapat ihayag natin kung ano man ang katotohanan. At kung ito ay isang katotohanan na nakasaad sa Biblia, dapat ay ating tignan at pag-aralan. Pero wag ho kayong mag-alala dahil hindi ko po i-present yung case doon sa pinagtatalunan ng karamihan ng tao sa panahon ngayon, lalo na ng mga Kristiyano. Na kung ang tao ba ay naliligtas sa pamamagitan lamang ba ng kapangyarihan ng Diyos at walang parte ang tao, o di kaya'y may parte din ang tao sa kanyang kaligtasan. Hindi po yan ang ating pag-uusapan. Pero, kung mamarapatin nyo lang, ay aking sasabihin ng aking paniniwala. Ang aking paniniwala, sa lahat ng tao, lalo na yung mga pinili, wala tayong kakayanan para iligtas ang ating sarili. Ang lahat ng iyan ay galing sa Diyos. Kaya tayo ay pinili. Kung naalala nyo yung Juan 15:16, ang sabi niya doon, ang nakasaad doon ay hindi natin siya pinili. Tayo ay Kanyang pinili. Yun po ang sabi ng Biblia. And ang panalangin ko sa hapong ito, sana habang pinag-aaralan natin itong nakasaad sa Mateo, ay ating maintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ng soberanya ng Diyos, ng soberanya ng ating Panginoong Jesus. Kung titingnan niyo muli doon sa screen, ang ating pinakaunang punto ay ang Diyos ay higit sa lahat. Doon sa sinabi ni Jesus na ang kanyang Ama ay Panginoon ng langit ang lupa, doon pa lang ipinapakita na ang ating Diyos ay higit sa lahat. Na siya ay dakila at makapangyarihan. God is sovereign sa lahat ng bagay. Alam nyo, yung salitang Panginoon sa wikang Ingles ay Lord, di ba? Ang salitang Lord sa wikang Greko ay kurios, na galing sa salitang kuros. Ang ibig sabihin ng salitang kuros ay authority, or sa wikang Tagalog pwede natin sabihin kapangyarihan. No? So ang ibig sabihin ng kurios o yung salitang Lord or Panginoon ay isang taong ginagamit ang kanyang kapangyarihan sa lahat ng kanyang pag-aari. Pag sinabi nating ang ating Diyos ay dakila, ang ating Diyos ay higit sa lahat, ang ibig sabihin niyan, siya ang may-ari ng lahat. At lahat ng gusto niyang gawin doon sa kanyang pagmamay-ari ay kanyang desisyon, ay kanyang kalooban na hindi natin pwedeng questionin. Kung titignan natin muli yung verse 25 ng Mateo chapter 11, ang sabi ni Jesus diyan ay ito raw katotohanan o itong mga bagay na ito ay kanyang ikinubli. Anong ibig sabihin ng ikinubli? Itinago, di ba? Ay kanyang ikinubli sa mga pantas at matatalino. At ito naman ay inihayag sa mga sanggol. Ano ang ibig sabihin ni Jesus doon? Bakit niya kaya ito ikinubli sa mga pantas at matatalino, tapos ay inihayag naman sa mga sanggol? Bakit kaya ginawa ni Jesus yan? Alam niyo ba na ito ay kanyang sinadya na hindi ipinahayag o ikinubli sa mga taong nagsasabi na sila ay matatalino? Dahil sa simula pa lang ay alam na ng Diyos na ito ay kanilang tatanggihan. Alam niyo, sa mata ng tao o sa mata ng mundo,
pag ikaw ay sinabing matalinong tao, minsan mag-isip ka ng maigi kung anong ibig niyang sabihin na ikaw ay matalino. Sa wikang Ingles, minsan ang tawag natin diyan ay clever, smart, or sharp. Di ba? Pero alam nyo, kung titingnan ninyong maigi, pwede mo rin silang maitulad sa tinatawag natin na pagiging shrewd sa wikang Ingles. O yung maging tuso o magulang. Di ba? May tendency na ganyan ang mga taong matatalino. Tignan ninyo sa unang Korinto, chapter 26 to 29. Pwede ho ba nating basahin ng sabay-sabayan, verse 26 to 29? Anong nakalagay dyan? Sapagkat nakita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, iilan lang ang matatalino ayon sa laman. Iilan lang ang makapangyarihan. Iilan lang ang maharlika na tinawag. Subalit pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanlibutan upang ipahiya ang marurunong. Pinili niya ang mga mahihina ng sanlibutan upang ipahiya ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mabababa sa sanlibutan at mga hinamak at mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na itunuturing na mahalaga. Ginawa niya ito upang walang sinuman ang makapagmalaki sa harap niya. Ang sabi ng Biblia, pinili ng Diyos ang mga mangmang dito sa sanlibutan upang ano? Para sa anong kadahilanan? Upang pahiyain yung mga taong nagsasabi na sila ay marurunong. Pinili niya ang mahihina para ano? Pahiyain yung mga taong nagsasabing sila ay malalakas. Kaya alam nyo, pag nabasa nyo itong talatang ito, minsan iisipin na lang natin na mas maigi nga na ikaw ay tawaging isang mangmang at mahinang tao. Bakit? Dahil kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, may isip mo talaga na kung wala ang Diyos, wala ka. Sa harapan ng tao, maaaring ikaw ay mangmang. Kaya nga kung ikaw ay mangmang, ang tendency niyan is lalo ka pang lalapit sa ating Panginoong Diyos. At lalo mong sasaliksikin ang kanyang salita upang ikaw ay magkaroon ng karunungan. Kaya mas maganda pang maging mangmang sa mata ng mundo kaysa sa mata ng Diyos. Di ba? Ang nakakalungkot ay itong mga tao na ito na tinuturing nilang sila ay mga taong matatalino at marurunong. Maaari kaya ganun ang isip nila sa sarili nila dahil doon sa kanilang edukasyon o maaaring yung mga achievements nila sa buhay, yung mga nakamit na nila sa buhay. Kaya ang isip nila parate na mas marunong sila kaysa sa iba. Na minsan ang isip na nila na mas marunong pa sila kaysa sa Diyos. Ang nakakalungkot pa, minsan pati sa loob ng iglesia mismo, may mga tao o may mga leader na willing nilang i-compromise yung salita ng Diyos dahil sa isip nila, mas tama sila. Dahil yung salita ng Diyos, kumbaga, luma na yan Hindi na nababagay sa panahon natin ngayon. Pag hindi tayo naging maingat, maaaring ganun din tayo. Kung ang tingin mo sa sarili mo, ikaw ay matalino. Itong mga taong ito na sinasabi ni Jesus na matatalino at mga pantas o nagmamarunong, ito yung mga guro, ito yung mga eskriba, ito yung mga pariseyo nung kapanahunan ni Kristo Jesus. Ano ba ang ginawa nitong mga tao na ito? Pinunan nila yung ginagawa ni Juan Bautista. Hindi lang yun, pati na rin yung ginagawa ni Jesucristo at yung mensaheng kanyang dala. Ano pa? Pati na rin itong mga taong nasa Capernaum na kung saan dahil sa kanilang pagwawalang bahala
doon sa ministeryo ng Diyos, doon sa mensahe ng Diyos, anong ginawa nila? Ang kinalabasan ay kanilang tinanggi ang katotohanan. Ang nakakalungkot, itong mga tao na ito, ang gusto nila, katulad ng sinabi ni Pastor EJ last week, gusto nila na sila ay ma-identify na isang Kristiyano. But at the same time, nakabaon pa rin sila doon sa kasalanan. Hindi pwedeng ganun. Pag sinabi mong ikaw ay Kristiyano, ang sinusunod mo ay si Jesucristo. Kaya hindi pwedeng ikaw ay nakalulong pa rin doon sa kasalanan na iyon. Kapag ikaw, ang sinasabi mo, ikaw ay Kristiyano at nakabaon ka pa rin doon sa kasalanan mo, maaari ikaw ay hindi talaga Kristiyano. You are not a true Christian. Ang sabi ni Jesus, kung titingnan niyo ulit doon sa verse 26, ang sabi ni Jesus, na itong mga katotohanan niya ay kanyang ikinubli dito sa mga pantas at matatalino at mga marurunong. Pero ito ay kanyang inihayag saan? Kanino? Sa mga sanggol. Ang salitang Greko sa salitang sanggol ay nepios. Nang ibig sabihin nga nun, sanggol sa wikang Inglesa, infant, simple-minded, immature person. Meaning an unlearned person like children who easily digests whatever is being taught to them. Ang bata, napakasimple ang pag-iisip eh. Kahit anong ibigay mo sa kanila, ituro mo sa kanila, gagayahin nila yan. Kakainin nila ang kahit ano ang iabot mo sa kanila. Wala silang bias. Kung meron man silang nakita, yun lang ang sasabihin nila. Pero itong mga Hudyong ito, dahil sa tingin nila na sila ay matatalino, sila ay naging kritikal, sila ay naging mga taong mapagpuna. Pero ang sabi ni Jesus, ang kanyang salita, ang kanyang katotohanan, ay kanyang inihayag sa mga sanggol. Sino ang mga sanggol na ito? Ito yung mga taong mapagpakumbaba. Ito yung mga taong alam nila na sila ay makasalanan at hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Ito yung mga tao na merong tinatawag nating teachable heart, madaling turuan. Sabi ni Jesus, ang kanyang salita ay inihayag niya sa mga taong ito. At hindi katulad dun sa mga taong taga Chorazin, Bethsaida at Capernaum, na kung saan ano ang namamayani sa kanila? Ang namamayani sa kanila ay yung kanilang kayabangan, yung kanilang akala nila na sila ay matatalino, yung ang namamayani sa kanila. At dahil dyan, imbis na tanggapin nila ang mensahe ng Diyos, katulad ng isang bata, anong ginawa nila? Tinanggihan nila ito. Tingnan natin sa Awit chapter 8, verse 2. Ang sabi riyan, mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong itinatag ang kalakasan dahil sa iyong mga kaaway upang iyong patahimikin ang kaaway at ang mga higanti. Kung titingnan niyo dito sa verse na binasa natin at sa ibang verses pa na binasa natin kanina, hindi gumagamit ng mga taong matatalino at malalakas ang ating Panginoon para sa katuparan yung kanyang ministeryo. Kung titignan ninyo parati, ang ginagamit ng ating Panginoon ay ang mga taong sa mata ng tao o sa mata ng mundo ay mga mangmang o yung mga mahihina. Dahil ito yung mga taong simple. Ito yung mga taong mapagpakumbaba. Ito yung mga taong alam nila na hindi nila kayang iligtas ang kanilang sarili. Kaya sila ay nagsisisi. Hindi katulad ng mga taong matatalino na iniisip nila na mas magaling pa sila sa Diyos, kaya ang iniisip nila, tama itong ginagawa ko, basta magpakabait ako, okay na yun, pasok ako sa langit. Tignan natin sa Marcos chapter 10, verse 15. Ang sabi riyan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang sino mang hindi tumanggap sa paghahari ng Diyos ng tulad sa isang maliit na bata ay hindi makakapasok doon sa anumang paraan. Katulad ng sinabi ko
sa inyo kanina, ano ba ang attitude ng isang bata? 'Di ba? Madali silang utuin eh. Kung iisipin natin, 'di ba? Madali silang mapaniwala, 'di ba? Mga bata, ang bilis matuto niyan. Kaya kung may mali tayong itinuturo sa mga anak natin, lalo na kayong mga magulang, lalo na kayong mga ama, kailangan mag-ingat kayo. Dahil kahit sabihin mong, anak, wag mo gayahin tong ginagawa kong mali, abay, magagaya pa rin nila yan. It's their nature. Kaya tayo inihambing ng Diyos, yung mga taong kanyang pinili ay katulad nitong mga batang ito, katulad ng mga sanggol na ito. Sabi niya, kung tayo ay hindi naging katulad ng mga batang ito, hindi natin masusumpungan ang kaharian ng Diyos. Dito natin makikita ang kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos, na kung saan ikinubli niya ang kanyang katotohanan dun sa mga taong alam niyang tatanggihan ang kanyang salita. At ito naman ay inihayag niya sa mga taong kanyang ipinili simula pa o bago pa man din itinatag ang mundo. Ang ating Diyos ay higit sa lahat. God is sovereign. Doon sa ating pangalawang punto, makikita natin sa Mateo chapter 11, verse 27, ang soberanya ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Mateo 11:27, ang sabi riyan, ibinigay na sa akin ng Ama ang lahat ng mga bagay. Walang sino mang lubos na nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Walang sino mang lubos na nakakakilala sa Ama, kundi ang anak. At ang sino mang ibig pagpahayagan ng anak. Ang ating Diyos, ang Diyos Ama, ang Panginoon ng langit at lupa, ang sabi rito sa binasa natin, ang lahat daw ng bagay ay kanyang ibinigay. Kanino? Kanino ibinigay? Sa kanyang bugtong na anak kay Hesukristo. Ano ang implikasyon dito sa sinabi ni Jesus? Dito sa nakita nating verse na ito. Ano ang implikasyon niyan? Pag sinabing inabot ng Panginoong Diyos ang lahat-lahat sa kanyang anak na si Hesukristo. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang implikasyon? Ang implikasyon niyan ay ito. Na si Jesus, ang anak ng Diyos, na siya mismo ay Diyos na nagkatawang tao dito sa lupa, na kung dahil sa binigay na ng Diyos ang lahat-lahat sa Kanya, ang ibig sabihin niyan, siya rin mismo ay Panginoon ng langit at lupa. Hindi lang yon. Ang ibig sabihin din nun, siya ay higit sa lahat, katulad ng Diyos Ama. Kung titignan natin sa Colossus chapter 1, verse 15, verse 17, ang sabi riyan, siya ang wangis ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay na pinakahigit sa buong sangnilikha. Ito ay sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay na nasa langit at mga bagay na nasa lupa. Mga bagay na nakikita o hindi nakikita. Ito man ay mga luklukan o mga paghahari o mga pamunuan o mga pamamahala. Ang lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Verse 17, at siya ay nauna sa lahat ng bagay at sa pamamagitan niya ay nananatiling buo ang lahat ng mga bagay. Sa pagbasa natin sa talatang ito, malinaw, di ba? Malinaw na ang ating Panginoong Jesus ay inihalin tulad sa Diyos Ama. Pinakita dito yung tinatawag natin na deity ng ating Panginoong Jesus. Yung kanyang pagka-Diyos. Kaya dito sa mga binasa natin, talagang masasabi natin na ang ating Panginoong Jesus ay katulad din ng kanyang Ama na siya ay higit
sa lahat. Jesus Christ is also sovereign. Yun po ang ibig sabihin nun. Kung babalik tayo ulit dun sa verse 27 ng Matthew 11, ang sabi ni Jesus, walang sino mang lubos na nakakakilala sa anak kundi ang Ama. Wala rin daw sino mang lubos na nakakilala sa Ama kundi ang anak. Ano ang ibig sabihin ni Jesus dito? Ang ibig sabihin niyan, sa wikang Ingles, nilagay ko nga, they are mutually and exclusively known to each other. Sila talaga lang ang magkakakilala sa isa't isa. Exclusive and mutual. Yun ang sinasabi ni Jesus. At dito rin ipinapakita ang pagkadiyos ng ating tagapagligtas. Na siya at ang ating Diyos Ama ay equal, pantay. Alam nyo yung salitang nakakakilala sa wikang Ingles, ano yun? Know, di ba? To know. Pag ito ay itatranslate mo sa Greko, hindi ito ginosko, na kadalasang translation sa Greko ng salitang know. Ang ginamit dito na Grekong salita ay epiginosko, na ang ibig sabihin, experiential knowing. Intense knowing. Knowing, nagkakakilala sila dahil sila ay may relasyon sa isa't isa. Kaya nga kung titignan ninyo dito sa susunod na verse, sa Juan chapter 7, verse 28 to 29, ang sabi riyan, sa malakas na tinig nga ay nagtuturo si Jesus sa templo. Kanyang sinabi, kilala ninyo ako at alam ninyo ang aking pinagmulan. Hindi ako narito nang sa sarili ko lamang. Subalit siya na nagsugo sa akin ay totoo, hindi ninyo siya kilala. Kilala ko siya dahil ako ay mula sa kanya at ako ay sinugo niya. Sabi ni Jesus, kilala ko talaga siya. Bakit? Sa kanya ako nanggaling eh. Naalala niyo pa ba yung John chapter 1, verse 1, di ba? Sa simula ay ang salita. Ang salita ay kasama ang Diyos. At ang salita ay Diyos. Later on in the verse, sa verse 14 yata, ang sabi diyan, ang salita ay ano? Naging tao. Di ba? Nagkatawang tao yung salita. Ang Panginoong Jesus, sa simula't simula pa lamang, ay kasama na ang Diyos. Bago pa man din nilikha ang buong sanlibutan, ay magkasama na sila. At ang sabi ni Jesus, siya ay galing sa Kanya. Kaya siya lamang ang may karapatan na sabihin na epiginosko. Dahil siya lamang ang may ganung klaseng kaalaman o pagkakakilanlan sa ating Panginoong Diyos. Walang ibang pwedeng makapagpaliwanag kung paano naging tao ang Diyos. That would be very hard for us to comprehend. Hindi matanggap ng ating isip kung paano ang Diyos ay naging tao. Pero sigurado ko, ang Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesus, alam nila yon. Alam nila yon. Ano ang kadahilanan? Ano ang kadahilanan at sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Sa Juan chapter 3, verse 35 hanggang verse 36, ang sabi rito, iniibig ng Ama ang anak at ibinigay niya ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay. Siya na sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Subalit ang galit ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Malinaw dito sa talatang ating binasa na ang lahat daw ay ibinigay na ng Diyos sa Kanyang anak. Sa anong kadahilanan? Dahil iniibig niya ang Kanyang anak.
At kung titingnan din ninyo ang verse 36, meron pang isang kadahilanan kung bakit niya ibinigay ang lahat kay Jesus. Ito ay upang ang lahat ng tao na sumampalataya o maniwala sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang soberanya ng Diyos ay sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus. God's sovereignty in man's salvation is only through His Son, our Lord Jesus Christ. Kung titingnan ninyo ulit yung Matthew 11:27, makikita natin dito yung soberanya ng ating Panginoong Jesus. Doon sa sinabi niya. Ano ba yung sinabi niya sa verse 27? Gayon din, walang sino mang lubos na nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at ang sino mang ibig pagpahayagan ng anak. Magdedepende ito kung sino ang pagpapahayagan ng anak tungkol sa Ama. Diyan makikita natin ang kalooban ng ating Panginoong Jesus. Diyan natin makikita na yung mga taong pinili ay hindi nagbabase sa kalooban ng tao. Ito ay nababase lamang sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko, ayon sa Juan 15:16, na hindi natin pinili siya, kundi siya ang pumili sa atin. Ang sabi nga sa Roma 8:29, ang sabi riyan, ito ay sapagkat ang mga kilala na ng Diyos ng una pa ay itinalaga rin niya ng una pa na maging kawangis ng kanyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming kapatiran. Mga kapatid ko, katulad ng sinabi nung propetang Jonah, na ang kaligtasan ay nagmumula lamang sa Diyos. Yan ay totoo, na ang ating kaligtasan ay mula sa kalooban ng Diyos. Wala ni isang kusing mula sa ating kakayanan ang nakaapekto sa ating kaligtasan. Lahat yan ay dahil sa kalooban ng Diyos. Maari ang iba sa inyo ay nag-iisip, paano yan, Pastor George? Ibig sabihin, wala kaming gagawin, basta na lang kami pipiliin, tapos na yan, ligtas na kami. Hindi ho ganyan ang aking ibig sabihin. Kaya sa susunod nating punto ay maipapaliwanag ko sa inyo ng maigi. Ano yung pangatlong punto natin? Ang nakalagay riyan sa screen. Pakita lang natin. Ang kaligtasang alok ng Diyos. Basahin natin yung Mateo chapter 11, verse 28 to 30. Basahin po natin ng sabay-sabayan, Mateo 11, 28 to 30. Kayong okay, so yun yung binasa natin sa Mateo 11, verse 28 to 30. Alam nyo, kadalasan, ang naiisip natin itong verse na ito, nagagamit natin yan pag may kinakounsel tayong mga taong may dinadala-dalang problema o pagsubok sa buhay. Di ba? Alam nyo, wala namang masama kung sabihin mo, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, bibigyan ka niya ng kapahingahan. Kung pag-uusapan lang natin yung prinsipyo, totoo naman, pag ikaw ay lumapit sa Diyos, magkakaroon ka ng kapahingahan. Pero kung titignan natin ang konteksto ng talatang ito,
Hindi po iyan ang sinasabi. Hindi po sinasabi ng Diyos na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, ay bibigyan niya ng kasolusyonan ang iyong problema. Hindi po iyan ang sinasabi rito. Alam po ninyo, nung panahon ni Jesus, maraming Hudyo ang nagrereklamo o nahihirapan na sa bigat na kanilang daladala mula dito sa mga seremonya at katuruan na ibinibigay nitong mga pariseyo at nitong mga eskriba. Itong mga seremonya at mga katuruan at mga tradisyon ang siyang nagbibigay pahirap dito sa mga Hudyong ito. Kung titingnan natin sa Gawa, chapter 15, verse 10, mga Gawa 15, verse 10. Ang nakalagay riyan, ngayon nga, bakit ninyo sinusubok ang Diyos? Bakit ninyo nilalagyan ng pamatok ang mga alagad na kahit ang ating mga ninuno ni tayo man ay hindi nakadala? Alam natin kung ano yung pamatok, no? Ito yung ginagamit sa hayop, minsan sa baka o sa kalabaw, no? Lalo na kung merong anak yung baka o kalabaw, merong kahoy na nakapatong sa kanilang mga leeg para yung anak susunod-sunod lang parate dun sa kanyang ina. Yun yung sinasabing pamatok. Itong pamatok na ito ay napakabigat para sa mga Hudyo at marami sa kanila ay nagrereklamo na. At si Jesus, nung lumapit sa kanila, siya ay nag-alok ng ano? Nag-alok siya ng ibang klaseng pamatok. At sabi niya, itong kanyang pamatok ay, ano raw yung kanyang pamatok? Ito ay madali. Tama ba? Sa wikang Ingles kasi, ang kanyang yoke daw ay easy and light. Di ba? Yung kanyang pamatok ay madali at magaan. Ano ang ibig sabihin nun? Pero may pamatok pa rin, di ba? Meron pa rin nakapasan dito sa iyong leeg. Ang sinasabi lang ni Jesus dito, na kung sino man daw ang taong lumapit sa Kanya at tanggapin yung Kanyang tinuturo, una, siya ay makakawala doon sa Kanyang pagkatali, doon sa mga lumang katuruan nitong mga Hudyo na ito. Marirelease sila doon sa mga seremonya, sa mga tradisyon na ginagawa nila para pangpakitang tao lamang. Dahil yung mga gawain na yon, sa totoo lang ay hindi makakaligtas sa kahit na sinong tao. Kaya ito ay inaalok ng ating Panginoong Hesus, yung kanyang pamatok. Kanino? Dito sa mga taong napapagal. Dito sa mga taong lubhang nabibigatan dun sa kanilang mga bitbitin. Ano yung kanilang mga binibitbit? Pwedeng ang tradisyon. Pwedeng yung konsyensya nila sa kanilang mga kasalanan na ginawa. O di kaya yung takot na maging epekto sa kanila doon sa mga kasalanang kanilang nagawa. Karamihan ng mga taong ito na lalapit kay Jesus ay tunay na naghahanap ng kapahingahan. Dahil gusto nilang makawala dito sa bondage na kanilang kinalalagyan sa mga panahong iyon. At ang sabi ni Jesus, kung sila lamang daw ay lalapit sa Kanya, kung sila lang daw ay magtitiwala at maniniwala sa kanila, sila ay bibigyan ng kapahingahan. At ano yung kapahingahan na yun? Yan ay yung kaligtasan. Kapahingahan mula sa kanilang mga kasalanan, na makalayo sila sa kanilang mga kasalanan at manatili sa pag-ibig ng Diyos. Yung salitang kaninang sinabi kong madali, no, or easy sa wikang Ingles, salitang Greko ito ay Krestos. Kaya hindi talaga ang translation niyan ay madali. Ang ibig sabihin ng Krestos or nung easy or nung madali ay ito. It means good, gracious, and kind.
Ang sinasabi ng Diyos, yung kanyang pamatok ay mabuti, punong-puno ng grasya, at punong-puno rin ng kabaitan. Yun ang kanyang pamatok. Para doon sa mga taong kanyang tinawag, doon sa mga taong kanyang pinili. Alam ninyo, itong pamatok ni Jesus ay hindi pahirap sa kanila. Kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay isang tunay na alagad ni Kristo Jesus, nakakasiguro ako na sasabihin mo, hindi kabigatan ang pamatok ni Jesus. Bakit? Para sa atin, ang pamatok ni Jesus ay ang kanyang katotohanan, ang kanyang salita. Kung ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay alagad ni Kristo Jesus, natural sa iyo na mamahalin mo kung sino siya at kung ano ang kanyang katuruan. Mamahalin mo ang kanyang salita at yung pagsunod sa kanyang utos, hindi ito magiging pabigat sa iyo. Bakit? Kung talagang mahal mo ang Diyos, kung talagang mahal mo ang kanyang salita, ang natural byproduct niyan ay ano? Susundin mo ang kanyang salita. Yun ang ibig sabihin ng Diyos na ang kanyang pamatok ay hindi pabigat. Ito ay magaan. Ito ay mabuti. Yun ang kanyang sinasabi. Kung titingnan natin sa Juan chapter 10, verse 26 to 27. Ang sabi rito, hindi kayo sumasampalataya sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa, gaya ng sinabi ko sa inyo. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Oo nga, totoo na ang pagtawag ay galing sa ating Panginoong Diyos. Yung pagtawag sa kanyang mga pinili ay galing sa kanya. Pero alam ninyo, yung pagtugon sa paniniwala at pagsunod sa kanya, yun ay manggagaling sa atin. Yan ang ating responsibilidad. Kung meron man tayong parte, ito yung parte natin. Dahil kung ikaw ay tunay na tinawag, ikaw ay susunod. Automatic yan. Alam niyo, maliban dun sa sinabi ko, pati na rin yung ating abilidad na maniwala sa Kanya at sumunod sa Kanya, hindi rin yan galing sa atin. Yan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya tayo sumusunod dahil tayo ay Kanyang pinili. Yan yung tinatawag nating soberanya ng ating Panginoong Diyos sa kaligtasan ng tao. Magtatapos po ako dito sa sinabi ni Jesus, dito sa kanyang alok ng kapahingahan o kaligtasan. Alam ninyo, may kasamang garantya ito. May guarantee ang ating Panginoong Jesus na kapag ikaw ay lumapit sa Kanya, hindi Kanya tatanggihan. Bakit hindi Kanya tatanggihan? Ang sabi niya kasi, siya raw ay maamo at mapagpakumbaba. Di ba? Sabi niya, siya ay maamo at mapagpakumbaba. Alam niyo, ang isang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas, hindi niya tatanggihan ang isang makasalanang nagsisisi. Ulitin ko, ang isang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas, hindi niya tatanggihan ang isang makasalanang nagsisisi. Alam nyo, nung una kong nabasa itong talata na ito, ang picture na pumasok sa isip ko kaagad ay yung aking ama. Naalala ko kasi long time ago, na-disappoint ko yung aking ama. Bilang panganay, tapos lalaki pa, may ginawa akong hindi tama. No, nakabuntis ako ng babae. Siyempre naman, babae. Nabuntis ko yung aking girlfriend. No?
mga 20 anyos pa lang ako noon at yung aking girlfriend ay 17. And nung mga panahon na yun, nagtatrabaho kami sa abroad at naitago namin for a while. But it's just a matter of time, mabubunyag din yan, di ba? So, nung lumalaki na ang tiyan at napapalapit na yung kanyang panganganak, sabi ko, kailangan umuwi ka na. No? And bago siya umuwi, kailangan tawagan ko yung aming mga pamilya at i-confess itong maling ginawa ko. At yung aking predicament nung panahon na iyon. So, lo and behold, nung tinawagan ko yung mga kamag-anak ko, pamilya ko, halos lahat sila ay nagalit at na-disappoint. Kasi nga, maraming expectations eh. Alam nyo sa family ng mga Chinese, no? Yung burden ng responsibilidad para mag-provide sa family ay madalas nakapasa niya o nakaatang yan doon sa panganay na anak, lalo na kung lalaki yung anak, doon sa panganay na anak na lalaki. Ang expectation nila, ikaw ay magiging mas matalino, mas maabilidad, at mas responsable. No? Kaya yung ginawa ko, sigurado ako na nasaktan ko yung aking ama. At alam ko na galit siya sa akin kapag malaman niya yun. Kaya nga siya yung huli kong kinausap over the phone. At pero alam niyo ang nangyari. Actually, ine-expect ko na sasabihin niya sa akin pagkausap ko sa kanya. Nasasabihin niya sa akin na huwag ka nang umuwi rito. Lumayas ka na lang. No? Dahil dun sa kahihiyan na dinala mo sa atin at sa pamilya natin. Pero alam niyo, nung kausap ko na siya over the phone, iba yung kanyang sinabi. And these are the exact words na sinabi niya. Sa Tagalog nga lang, hindi lang sa salitang Chinese. No? Pero sa Chinese niya sinabi sa akin, tatagalogin ko lang. Ito yung sinabi niya sa akin. Ang sabi niya, anak ko, umuwi ka na. Hindi ako galit sa iyo. Alam mo, naaawa nga ako sa iyo eh. Sige na, umuwi ka na. At ako na ang bahala sa iyo. Siguro nakita ng ama ko yung hirap o yung bigat na pasan-pasan ko ng mga pagkakataon na yon. At siguro nakita niya rin na tad-tad na rin ako ng pagtanggap ng mga galit at masasamang salita sa iba ko pang mga kamag-anak. And instead na bulyawan niya ako at pagalitan, ang sinabi niya sa akin ay umuwi na ako. Alam niyo, hindi ako tinanggihan ng aking ama kahit na may kasalanan ako na ginawa sa kanya. Tinanggap niya ako dahil nakita niya na ako ay nagsisisi doon sa aking ginawa. Alam po ninyo, bago ko makalimutan, yung girlfriend ko na yon ay asawa ko na ngayon. Kasi sa Paranaque kanina, hindi ko nasabi. Kaya nagko-compute sila, sino kaya dito yung na baka yung panganay niya hindi niya anak kay Obi ha. Yung girlfriend ko na ay yung asawa ko na ngayon. No? Alam nyo, ganun ang ating Diyos Ama. Ganun ang ating tagapagligtas. Ang sabi sa Biblia, siya ay maamo at mapagpakumbaba. Hindi niya tatanggihan ang isang makasalanang nagsisisi. Kung titingnan ninyo nga itong verse, and I will end with this, sabi sa Juan chapter 6 verse 37, ang sabi riyan, ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. Siya ay lalapit sa akin, siya na lalapit sa akin ay hindi ko itataboy kailanman. Yan ay isang pangako. No? Kaya yung sabi ko kanina, ang isang maamo at mapagpakumbabang tagapagligtas ay hindi tatanggihan ang isang makasalanang nagsisisi. Kung ikaw ay tinawag, kung ikaw ay pinili, makakaasa ka
tatanggapin ka niya. Okay? So tayo po ay magsitayo at tayo po ay manalangin. After this pala, tayo ay magdiriwang nung banal na hapunan. So wag muna kayong umalis, ha? Let us pray. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay po na kayo ay makapangyarihan, dakila at higit sa lahat. Alam nyo kung ano ang mga bagay na nangyari na nung mga nakalipas na panahon at kung ano ang epekto nito sa panahon namin ngayon at sa mga darating pang panahon. Dahil kayo ang siyang may akda ng lahat-lahat dito sa mundong ito. Pati na rin po ang aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, dahil wala po ni isa sa amin ang pwedeng makapagsabi na kami ay karapat-dapat na inyong dalhin sa inyong kaharian. Ang bawat isa sa amin ay pawang makasalanan. Kaya lang siguro kami ay tinanggap ninyo ay dahil lumapit kami sa inyo ng may pagsisisi. Kaya Panginoon, kung mayroon mang dito sa aking mga kapatid na hanggang sa ngayon ay hindi pa talaga lumalapit sa inyo ng may pagpapakumbaba, may pagsisisi, at may commitment na aalis na doon sa kasalanan na iyon, Panginoon, kung sila ay lumalapit sa inyo, ay tulungan niyo po sana sila na kanilang mapagtagumpayan itong mga kasalanan na kung saan sila ay nakaluklok ngayon. Salamat pong muli, Panginoon, sa inyong salita. Tunay nga na kayo ay dakila. Tunay nga na kayo ay makapangyarihan at higit sa lahat. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po.